Mahirap maging teacher, lalo na kung sa kabundukan ka magtuturo. Mababa na ang sweldo, hirap pa ang katawan. Pero yan ang napiling gawain ni Ma'am Didang para makatulong sa mga katutubo sa Sarangani. Ilang oras na biyahe mula General Santos City, mararating mo ang Murok. Isang bundok na sakop ng lalawigan ng Sarangani. Pagdating mo sa tuktok ng bundok, bubungad sa iyo ang paaralang ito. Simple, pero kumpleto sa pasilidad. Mula sa kapilya, basketball court, stage, at silid-aralan na puno ng mga mag-aaral na sabik na matuto. Sa lugar na ito matatagpuan ang tribong Blaan. Yung Blaan ay isa lang sa mga 18 katutubo natin dito sa Pilipinas. Noong una, ayon sa kwento nila, nakatira sila sa mga coastal roads ng Davao del Sur, South Cotabato, at sa Sarangani, kundi kaya sa mga paanan ng bundok, no? Pero dahil sa mga new settlers galing Luzon, Visayas, at pati na rin dito sa Mindanao, so parang they are pushed to the interior na. Di kaya kung hindi sa kalagitnaan ng bundok, nandun sila sa tuktok. Sila ngayon, nandun ang sitwasyon nila mahirap. Sabi nga malayo sa sibilisasyon, no? Na ito piniling maglingkod ni Erlinda Cabanyal bilang isang volunteer teacher ng Catholic Missions for the Indigenous People, ang grupo ng mga pari na nagpatayo at namamahala ng eskwelahan sa lugar na ito. Aminado siyang hindi madali ang buhay dito. Una kong nakarating dito, yung mga bahay, maliliit pa, yung mga produkto nila, kunti lang yung mga mais, tapos yung kinakain nila, karamihan kamuti, mga root crops. Masyadong mahirap kasi malayo. Walang kuryente. Minsan wala pang signal. Kung meron ng cellphone, walang signal. Pag merong sakit, ang layo sa hospital. Good morning, class. Okay, everybody sit down. So, napag-aralan natin ang uri ng pangungusap. Sa kabila ng hirap ng buhay dito, kapansin-pansin daw ang pagnanais ng mga Blaan na matuto. Kaya pinili niyang gawin na silang kanyang pangalawang pamilya. Mula noon, siya ay naging Ma'am Didang sa mga Blaan. Nakita ko kasi noon, mas kailangan ako ng mga tao dito, mga bata, lalo ng mga bata. Kasi ang layo sa public school. So, basahin lahat-lahat? Nakikita raw ni Ma'am Didang ang kanyang sarili sa mga batang kanyang tinuturuan. Mga batang may pagnanais na matuto pero hirap sa buhay. Kasi marami kami, 13 kasi kami magkapatid. Tapos kung sabay-sabay kami mag-aral, hindi kaya ng mga magulang namin suportahan. Kaya sabi niya, ngayong taon na ito, hihinto ka, yung mga kapatid mo muna magtuloy. Tapos sa sunod ka na naman na taon magpasok. Sa murang edad, alam na raw ni Ma'am Didang na gusto niyang maging guro. Di pa ako nag-aral ng grade 1, na naglaro kami ng bahay-bahayan. Ako ang ginagawa nilang teacher. Ako nagbo-volunteer na maging teacher ng mga kalaro ko. Tapos hindi pa kami marunong sumusulat. Kumukuha na kami ng papel, kahit ano-ano lang kinukopya namin sa libro. Hindi nabigo si Ma'am Didang na tuparin ang kanyang pangarap. Pero ang pangarap ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng maginhawang buhay, naglaho nang magdesisyon siyang dito sa bundok magturo. Bilang isang lisensyadong guro, maaring magturo si Ma'am Didang sa pampublikong eskwelahan sa bayan.
kung saan mas malaki ang sweldo at kumpleto ang benepisyo. Layo. Biglaan ang nanay ko, ang mga magulang ko, nasa bundok pa sila. Sinusulatan ako na nakalagay doon sa sulat sa isang papel. Sabi nila, Daddy Dang, uwi, uwi, uwi. Wala nang ibang ano doon. Wala nang ibang sulat. Nanay. Nandoon lang sa sulat. Kasi gusto kasi ng nanay ko na ma-transfer ako sa public school. Sabi niya, magbaba ka na, tama na daw ang serbisyo para sa mga alaan. Sabi ko, dito man ako masaya kahit konti lang ang sahod ko. And the winner of the Gawad Henny Lopez Jr. Bayaning Pilipino 2003 is Miss Erlinda Cabanal. Ang dedikasyon niyang ito sa mga blaan ang nagbigay daan upang kilalanin siya bilang Bayaning Pilipino Awardee noong 2003. Masaya siya sa natanggap niyang parangal, pero para sa kanya, ang mas masarap na gantimpala ay ang makita ang bunga ng kanyang sakripisyo. Hindi ko po napaniwalaan na isa pala ako sa na magpiling Bayaning Pilipino 2003. Morning, everyone. Isa na rito si Migrilyn Barol, kasamahang guro ni Ma'am Didang sa kasalukuyan. Pero di tulad ni Ma'am Didang na dayo sa lugar na ito, isang blaan si Migrilyn at dating estudyante pa ni Ma'am Didang. What another? Sinabihan na, yes, dapat mag-aaral kayo ng mabuti para may mabuti kayong na darating sa buhay niyo. Tapos, para hindi kayo makagaya ng mga parents ninyo, hindi nakapag-aaral. Kahit grade 1 lang, hindi yun. Yun ang nakatanim sa isip ko na dapat pala yung isang tao kailangan may pinag-aralan. Kung hindi raw nakapag-aral si Migrilyn, malamang ay pareho ang takbo ng kanyang buhay sa karamihan ng kanyang mga katribo. Siguro, kung walang itong eskwelahan, sad to say, nag-asawa siguro. Then, nagkaroon ng maraming anak. Yung dati kasi ang mga tradisyon kasi sa mga blaan, minsan maliit ka pa, may nakatakda para sa iyo. Noon kasi yung parents ko, grade 5 na ako noon. Sabi nung taga doon sa kabila, sabi niya, kukunin kita ng asawa ko para may tiglalaba daw. Sabi ko, excuse me, nag-aaral pa ako, may pangarap pa ako. 2 taon na ngayong nagtuturo si Migrilyn. Bagamat maliit lamang ang allowance sa pagiging volunteer teacher, nakapagpundar na siya ng sariling tahanan, bukod pa sa tulong na naibibigay niya sa kanyang pamilya. Ganun na lamang ang pasasalamat niya sa mga naging guro tulad ni Ma'am Didang. Then parang utang na loob. Mahal nila kami. Yun. Kasi parang nagtiyaga sila na para yung parang love nila sa isang tao na napakalaki din. Isa lamang si Migrilyn sa mga bunga ng sakripisyo ni Ma'am Didang at patuloy pa silang nadadagdagan. Kabilang na rito si Jordan Planda. Sa edad na 12 anyos, grade 3 pa lamang si Jordan, pero hindi matatawaran ang pagnanais niyang sundan ang yapak ng kanyang mga guro. Gusto ko maging guro. Para makaturo ako sa mga kabataan dito sa bundok. Masarap mag-aaral kasi makabasa ka at saka kung saan ka pupunta hindi ka maliligaw kasi marunong kang bumasa. 15 magkakapatid sina Jordan at hindi sang-ayon ang kanyang ama na siya ay mag-aral. Kaya si Ma'am Didang na raw ang tumatayong pangalawa niyang magulang. Parang sa magulang. Kasi kung hindi ako marunong bumasa, tinuturo niya ako bumasa at saka dahan-dahan para marunong matuto ako bumasa. Kasi gusto yung tatay ko, ayaw niya mag-aaral ako. Gusto niya tumutulong ako sa kanya sa trabaho. Si Jordan at si Migrilyn ay ilan lamang sa marahil ay maituturing na mga tunay na yaman ni Ma'am Didang. Ang pagdami pa ng kanilang bilang ang tangi na lamang niyang pangarap sa kanyang buhay.
Gusto ko sana na lahat-lahat sila na pagdating ng panahon na magdepende sa ibang tao na marunong na sila, makatayo sila sa kanilang sariling pamumuhay na hindi na magdepende sa iba. Kung may nagpakabayaning magturo sa kabundukan, meron naman makabayang doktor na piniling manggamot ng libre sa isang maliit na isla sa Romblon. Ang bayani para sa akin ay isang Pilipino na gumagawa sa sarili niyang kakayahan ng kung ano ang maikokontribusyon niya para sa ikauunlad ng ating bayan.